Po sa inyo, Brad Eli at Brad Daniel. Una po, nagpapasalamat po kami sa Diyos at nakarating po kami dito maayos simula Muscat hanggang Salala. 12 hours po yung biyahe at nakarating po kami ng safe. Salamat po sa Diyos. Ito po yung aking katanungan. Marami pong sakuna ngayon na nangyayari sa mundo. Naniniwala po ba kayo kay Prophet Sadhu Sundara Selvaraj na Indian Prophet na nag-prophesy sa bagyong Yolanda at sa Japan tsunami na nagkatotoo? Sabi, nakakausap po raw yung Diyos. Pati na rin po kay Mary Baxter, Angelica Zambrano at kay Pastor Yung Dokim na author ng Baptized by Blazing Fire. Na dinala daw sila ng Panginoon sa impyerno at sa langit. Ano pong pananaw nyo dito at nasa Biblia po ba? Salamat po. Kung pananaw ko tatanungin mo ayon sa Biblia, puro kasinungalingan yan eh. Kasi kung totoo na nakakausap mo ang Diyos at may dadating na bagyong Yolanda, ba't hindi mo pinagsabi? Ba't hindi niya sinabi? Alam niya palang pupunta sa Leyte. Sana punta siya sa Leyte. Maghanda na kayo dyan. Tingnan niyo yung propetang si Jonas. Nung inutusan siya ng Diyos, pumunta siya sa Ninive. Magsisi na kayo mga taga Ninive. Kasi 40 araw pa, magugunaw na Ninive. Yun ang propeta. Alam niya kung anong araw darating yung pagkagunaw. Basahin na natin. Sa Jonas, Kapitulo 3, versikulo 4. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. Yun, 40 araw, ang Ninive mawawasak na. Kaya magsisi na kayo mga taga Ninive. Awa naman ng Diyos, nagsisi yung taga Ninive. Ito naman sabi mo, sinabi sa iyo ng Diyos na magkakabagyong Yolanda. Ba't di ka nagpunta sa Leyte? Sana marami kang natulungan. Ikaw ba'y propeta ng Diyos niyan? Kagaya naman itong isang Mary Baxter na ito. Pinasyal daw siya sa impyerno. Bakit ka kailangan pasyal sa impyerno? Kaya niya raw sinasabi para maniwala raw ang tao na may impyerno. Basahin natin itong sinasabi ng babae na ito. Pakinggan nyo. A Divine Revelation of Hell by Mary K. Baxter Ministry. Hear the eyewitness testimony on the true existence of hell. Bakit daw siya dinala doon sa hell? Eyewitness testimony raw niya ng true existence of hell. Aba, ang ibig mo bang sabihin, hindi ka naniniwala kay Kristo? Para kailangan pa si Baxter para maniwala tayo na mayroong hell, may impyerno? Yun ang gusto niyang palitawin dito Jesus Christ appeared to Mary Baxter on 40 consecutive nights and took Mary on a tour of hell and heaven. She walked with Jesus through the horrors of hell and talked with many people. Tanyo? Nakausap daw niya yung mga taong nasa impyerno. Malaking kasinungalingan yan Wala pa naman tao sa impyerno ngayon. Hindi pa kasi dumadating ang paghatol. So sabihin mo, dinala ka ni Kristo sa impyerno, nakausap mo yung maraming mga tao ron. Matiyak na malaking kasinungalingan yan ayon sa Biblia. Kasi ang tao, paparusahan lang sa impyerno pagdating ng paghukom. Ngayon wala pang tao sa impyerno. Basahin natin ang nakasulat sa 25 ng Mateo, versikulo 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. Yung salita niya, kung magkagayon, sasabihin niya sa nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Kailan ba mangyayari yan? 25:32. Pakinggan niyo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo
buhat ng itatag ang sanlibutan. Nakita mo, darating pala yung tiempo, titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa. Yun na nga yung day of judgment. Lahat ng tao titipunin sa harap ng hukuman ng Diyos. Lalagay niya yung mga kambing sa kaliwa at yung mga tupa lalagay niya sa kanan. Sasabihin niya sa nasa kanan, hali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagan sa libutan. Tapos sa 41, Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. kailan mangyayari ang mga tao'y dadalhin sa impyerno? Pagka natapos na yung judgment, haharap muna sa kanya lahat ng tao, hahatulan, huhukuman. Yung mga nasa kaliwa, dadalhin sa apoy na wala hanggan. Eh di wala pang tao sa impyerno ngayon, mga kapatid. Hindi pa kasi naman nag-judge judgment eh. Hindi pa naghuhukom. Paano mo sasabihin may mga nakausap kang tao ron? Tiyak na tiyak ko, imbento yan. Para siya sumikat, para sikat siya. Biro mo, dinala raw siya sa langit, dinala raw siya sa impyerno, nakausap niya raw mga tao sa impyerno. Malaking kasinungalingan. Pagka kasi kasinungalingan, mahahalata mo eh. Sa sinasabi, labag sa Biblia. Sobra sa nasa Biblia. Kagaya nung pastor naman na, ano na yun? Korean niya ata yan eh. Yung Doking na yan, na baptism daw sa blazing fire. Yan eh, puro kwento yan, mga kapatid. Sapat ang nasa Biblia para tayo maniwala sa nakasulat. Sapat na yon. Sinabi ni Kristo talagang may impyerno. Pero ba't kailangan pa si Mary Baxter para ka maniwala sa impyerno? Mas naniniwala ka ba dyan sa babae na yan kaysa kay Kristo? Kaya yung mga babaeng nagli-leader sa relihiyon, mapanganib yan eh. Mapanganib yan. Hinuhulaan sa Biblia yan, magliligaw ng tao yan. 3:12 ng Isaias, kapatid na Luz. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga kupuno sa kanila, o bayan ko. Silang nagsisipatnubay sa iyo, mga liligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Pagka babae ang mamumuno, ililigaw ka. Kagaya niyang Mary Baxter na yan. Malaking kasinungalingan yan. Hindi totoo yan, kapatid. At sasabihin mo, merong nakakaalam, nag-prophesy, nagkatotoo. Nagkatotoong may bagyo. Kailan mo pinrophesy? Sana pinalagay mo sa lahat ng mga dyaryo. Eh hindi. Nung matapos na yung bagyo, saka mo sinabing pinrophesy mo, etc., etc. At kung ipinoprophesy mo talaga, dapat alam mo yung lugar na tatamaan. Ba't hindi mo sinabing sa Leyte? Oh. Sana nakapag-ingat yung mga taga Leyte. Yan eh, kayabangan. Mga alimuom lang yan. Ako, mga kababayan ko. Sapat na maniwala sa Diyos. At kung ang Diyos lang ang gusto mong paniwalaan, sa Biblia ka lang kumuha ng paniniwalaan. Mga bula ang propeta yung mga yan. Nagpapanggap lang yan. Basahin natin ang 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Papakunwari lang ng mga propeta yan, mga bulaang apostol. Yung bulaan sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, sinungaling, false apostles, magdarayang manggagawa, deceitful workers, nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Ingat kayo sa ganyan. Ang paniwalaan nyo, salita ng Diyos, hindi daldal ng tao, kapatid. Sana naunawaan mo.